Magandang hapon po. Naghain na ng notice of strike sa Department of Labor and Employment ang Flight Attendant and Stewards Association of the Philippines o ang PASAP. Pero paglilinaw ng National Conciliation and Mediation Board ng DOLE na hindi naman agad-agad makakapag-strike ang unyon dahil mahaba-habang proseso rin daw ang susundin para rito. Paniniyak naman ng Philippine Airlines sakaling matuloy man ang strike, hindi ito makakaapekto sa kanilang operasyon. Ayon sa grupo na kumakatawan sa may 1,600 na flight attendants ng PAL, hindi tinugunan umano ng PAL ang issue ng retirement age at economic issues kahit ilang beses nang nagsagawa ng preventive mediation hearings. Kaya nagdesisyon na raw silang magsagawa ng strike para igiit ang kanilang mga hiling. Sakaling matuloy ang strike, hindi raw makakapagbiyahe ang eroplano ng PAL dahil may minimum requirement para sa crew members bago mailipad ang isang eroplano. Kung kukuha raw ng bagong flight attendants, kakailanganin daw ng 45 araw na training bago makalipad. Depensa ng PASAP, huwag isisi sa kanila ang posibleng epekto nito sa turismo, kundi sa pamunuan ng PAL dahil sa hindi umano pag-aksyon sa kanilang mga dati ng hiling. Para naman sa PAL, mali ang timing ng paghahain ng notice of strike ng grupo, lalo na nga't malaki-laki na rin ang bilang ng kanselasyon ng flights bunsod ng Manila hostage-taking incident. Sa kabila nito, kumpiyansa rin ng PAL na hindi ito magiging dahilan ng pagtigil ng kanilang operasyon. Ayon sa NCMB, mayroon daw 15 days na cooling-off period na magsisimula bukas, kung saan pipilitin ng board na mapag-ayos ang magkabilang panig at nang maiwasan ng strike. Tiniyak din ng PAL na normal ang kanilang operasyon at walang kanselasyon ng kanilang flights. Oras na mag-strike ang PASAP, handa raw ang PAL sa kanilang contingency measures. Pero umaasa pa rin daw ang pamunuan ng PAL na magkakasundo pa rin ang dalawang kampo. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lay Alves.